Iginiit ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kahalagahan ng pagpapalakas ng tulungan ng mga bansang kasapi ng ASEAN para makamit ang mga adhikain ng ASEAN region. Sa pagdalo ng Pangulo sa ASEAN Leaders Gathering sa Bali, Indonesia, sinabi nito na kailangang harapin ang malaking hamon tulad ng paglaban sa terorismo at iligal na droga na siyang nagiging sagabal sa pag-unlad ng isang bansa. May report si Rocky Ignacio. Isinulong ni Pangulong Rodrigo Duterte ang matatag at nagkakaisang ASEAN tungo sa pagtamo ng tunay na kaunlaran at kaayusan sa rehiyon. Humarap ang Pangulo kasama ang iba pang pinuno sa ASEAN Leaders Gathering sa Bali, Indonesia para sa target na Sustainable Development Goals sa taong 2030. Only a stronger ASEAN will allow us to effectively deal with the regional and global economic powerhouses. And only a more stronger ASEAN that can take on opportunities that are available to the many that work together. This, so the world can see that ASEAN is worth investing in. This, so global institutions should rightly support us in achieving our goal. Ang ASEAN Leaders Gathering ang venue para sa maayos na ugnayan sa iba pang international organizations katulad ng International Monetary Fund, World Bank at United Nations. Layunin nitong mapanatili ang kaunlaran kasabay ng pagbawas ng agwat ng kahirapan sa rehiyon sa pamamagitan ng patuloy ang laban sa terorismo, iligal na droga pati ng epekto ng kalamidad at iba pang uri ng sakuna. Terrorism and violent extremism along with transnational crimes such as illegal drugs trade lure the advantaged and marginalized to divisive, devious and destructive alternative to the genuine development. We have no other option but to confront these challenges head-on. To do so, we must be prepared to invest in ourselves. Sa harap ng mga hamon, nagsisikap ang Pilipinas sa palakasin ng economic foundation ng bansa. Isa sa mga tinutugunan ang paglaban sa korupsyon at pagpapatupad ng programang pangkaunlaran sa ilalim ng Build, Build, Build. My government continues to work hard and build and strengthening our enabling investment environment. We are committed to address corruption and we are resolute in securing our nation from criminal elements and terrorist threats. For ASEAN, our region has maintained a steady growth path. We are connecting more with the world. Naging pagkakataon na rin ito ng Pangulo na ipabot sa Indonesia ang simpatiya at pakikiramay ng Pilipinas sa trahedya na dala ng malakas na lindol at tsunami. Indonesia has taken on the challenge of rebuilding and rehabilitating its communities. Indonesia stands resilient and unbowed in these difficult times, but Indonesia does not stand alone. Your brothers and sisters in ASEAN stand with you in responding on disasters. Southeast Asia has declared one ASEAN, one response, and we have done so. Nag-uulat mula sa Bali, Indonesia, Rocky Ignacio para sa Bayan.